Magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Pasensya na kayo mga kagulay kung hindi tayo nakakapag-update. Ngayon lang uli. Bali ngayong araw nagsabay-sabay na yung ating harvest. Pipino, okra, sitaw at saka ampalaya mga kagulay. Bali ito nga makikita nyo, hindi na ko na pinapakita sa inyo yung pag-harvest. Gawa ng busy. Ito lang pagdi-deliver, pati yung ampalaya na una lang na-i-deliver mga kagulay. Tutulog. Yan. Yan, tutulog si Kagulay. Bali yung ilan yung ampalaya lang natin pre? 75. 75 lang mga kagulay yung ampalaya gawa ng yun nga. Dinali tayo ng ano ng malalakas na hangin. Hindi makabuelo yung ano, yung ating ampalaya. Ito. Oh. At saka ito mga kagulay, oh. Ayan yung bebenta ng unang ampalaya. Ayan, 75. Yun yung bebenta ng ating ampalaya, kaya hindi nyo na makikita. Mamaya makikita nyo lang na ibababa namin yung ano, yung sitaw umabot ng 70? 65? 65 kilos mga gulay. Yun tulad yung sabi ko ng mga nakarang ano, na wala 1/4 yung binili namin, 1/4. Kaso lang hindi namin naitanim lahat. Kung tutusin lumalabas na yung ano, kung yun 75 kasi kadalasan sa 1/4 75 talaga mga gulay na harvest. Hindi pa naitanim lahat. Kaya kumbaga satisfied na ako doon sa variety na yon mga gulay. Doon naman sa pipino hindi ko talaga mapalabas yung ano, yung alam yan ng mga nagtatanim ng pipino na kung ilang puno yun din ang lalabas ko na kilo. Minsan sosobra pa, madodoble pa mga kagulay. Dito nga ayaw nilang yung ganong masyadong malaki, kaya katamtaman lang. Tapos yung okra ay naka 8 kilo no. Naka 8 kilo na mga gulay. Yun ay 1/4 din yung mga gulay. Hindi rin naitanim lahat. Mas marami yung natira. Kumbaga yung 1/4, ang kalahati nun 1/8. Yung 1/8 pa mga gulay hindi pa naitanim lahat yun mga gulay. Unti lang. Mawat din naman siya ng, ng 8 kilo na mga gulay. Hindi pa siya na-harvestan lahat. Kasi unang harvest niya. Mamaya papakita ko sa inyo pag baba. Kaya sama muna kayo sa aming biyahe. Tingin-tingin muna kayo sa mga sasakyan. Alam niyo naman mga kagulay, hindi na ako nag-edit diretso na kaya hindi ko na pinuputol. Kailangan mo yan. Ako talaga ito, pinakita ko lang sa'yo. Ano mga kagulay, medyo mataas na kung tutusin, kung parehas doon sa pinagtataniman ko sa atin sa Mindanao. Mataas na yung kasi ang okra mga kagulay doon, pinaka masaya na kami doon mga kagulay kapag nag 30. Ganun doon sa Mindanao mga kagulay, sa sobra rin siguro na nagtatanim, kaya ganun maraming supply. Dito marami rin naman nagtatanim, kaso lang alam niyo naman dito sa Luzon, bandang Quezon din marami ring tao. Dito rin kumukuha yung mga ibang taga Maynila, kaya kahit sabihin natin maraming nagtatanim, may medyo kumbaga nagkukulang pa rin sa supply. Kaya medyo may kamahalan pa rin siya. Yun lang ang nilamang ng maggugulay dito sa bandang Quezon. Lalo na kapag mahangin, alam niyo naman ako mga gulay, doon ako na-challenge mga gulay kapag gano'n na sinasabi sa akin na hindi ko mapapabuhay yung gano'n, hindi ko na-challenge ako mga gulay. Katulad dun sa talong na alam yan ng lehitimong nakaka-subscribe sa akin, na maraming hindi naniniwala dati dun sa 2.5 na 2.4 na harvest ko, na keso ganyan daw 4.5 lang na puno, hindi aabutin ng gano'n. Bila sumulpot mga gulay, lalabas na tayo, malapit na tayo. Bakit yung mga upo na nila sa amin, yung mga ganyan na upo, yung mga kagulay, kung nakikita yung upong yan, reject na sa amin yan mga kagulay. Hindi pwede yan. Magulang na
na yan eh. Oo. Kaya dito, yun ang kagandahan kung minsan mga gulay. Dito na kami sa Prosi, Bagsakan. Ayan. May ibaba ko pa to dun. Hindi mo dinaan eh. Okay. Labas! Andinin na yung ano mo, yung sitaw mo. Andyan na, napasok na ako. Okay. Tingnan mo yung ukro nila, basta lang... Yeah. Ano mo? Itim-itim. Kung nga siguro ng tangka yun. Ano nga, halik nga. Kaya ano, mas maganda. Ano? Grabe naman yung ano dito eh. Baka tumama sa differential ko. Ito naman hindi kataasan, hindi mababa din talaga. Ay, tado ka. Ano ko naman, masasagi. Walang bato. Kanina pa yung scooter na yun. Sarap sabihin. Lugi ka dyan. Tayo sa Alvita po yun. Ano pa kasi sa kanto? Tagal ko na hindi nakakakain ng mangga. Tagtad. Tag mangga, wala namang bunga yung mangga dyan. No? Mga in-spray. Batangas. Mga in-spray nga. So, yun mga gulay, nandito na tayo. Papasok na tayo mismo dun sa ano. Kumbaga papunta na tayo mismo dun sa binabagsakan namin. Ayan, mga gulay na yan. Bali itong ano, mga gulay, meron din nagre-retail dito pero kasagaran ano dito mga gulay. Kumbaga dito binabagsak yung mga kung saan galing bandang south. Pero nakakarating din dito mga gulay ang bandang north. Gawa ng kapag nagtatanong kami, norte daw galing. Puti nga yung sitaw nila pre. Unang pasa. Kaya unang pasa. Ano mo yung pipino nga nila, oh, hindi nga magkakasize eh. Ayaw mo na nito. Ba, wala nga yung nagtanong sa atin ngayon dun ah. Hindi pala kaayos yung ano. Okay na daw. Ano to kasi ayaw na lang umabanti yung motor. Ayan, bababa tayo mga kagulay. Yun. Ayan ang ano, tagababa natin mga kagulay. Pino. Ayan ang ating mga pipino. Ayan. Ayan. Ayan yung ano natin, Salamat sa tagababa mga mga gulay. pogi.
mga pogi. Yan, give me. Mga pogi, pogita. Ay! Kapis mo ba rin? Makita nila kung yung gulay. Yan. Kung ganong ingat-ingat namin mga gulay, pinagkahagis lang nila. Iniingatan nila yung gulay, tapos pinagbabatuhan ng dini. Yan, yun yung sitaw natin mga gulay. Quality. Da. Wait, gwapo yun. Talim eh. Ay! Malasa yan eh. Wah. Ayun, nag-aagawan nila ang ating deliver. Yan, bagsakan talaga dito ng gulay mga kagulay. Puto ko cinta. Yan yung mga gulay. Ha? 70 yata eh. Ha? 70 lang po. Walo. Ay, 7 yata. Ay, ewan ko. Talawin mo doon, alam niyo yun. So, ayan mga gulay, dito na lang ako. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At click niyo rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagkatanim natin ng gulay. Maraming salamat po ulit. God bless po sa ating lahat.